Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Ngayon po ay October 11, 2025, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 27 hanggang 28. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaiksi ng ating mabuting balita sa araw na ito. Pero napakahalaga ng mensahe para sa ating lahat. Ang mensahe po ay ang relationship natin, either biological or spiritual. Ang sabi ng babae ay mapalad ang babaeng nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan at nagpasusod sa kanya. At walang iba yan kundi ang ating mahal na inang si Maria. Pero sinabi ng ating Panginoon na mas mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ibig bang sabihin nito ay tinatanggal niya yung halaga ng ating mahal na ina bilang kanyang biological mother, o kaya na siya ang nagdala sa kanyang sinapupunan. Hindi po, although ang ating inang si Maria ay kanyang biological na mother, or meron siyang biological na relationship, ganon din naman kino-confirm ng ating Panginoong Jesus na hindi lamang merong relasyon ang ating mahal na ina kay Jesus biologically, ganon din naman ang ating mahal na inang si Maria ay nakinig sa salita ng Diyos at tumupad nito. Kung maalaala nyo ng sinabi ng anghel na magdadalang tao siya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ano ang sabi ng ating mahal na ina? Ang sabi niya ay, "Ako ay alipin ng Panginoon, maganap nawa ayon sa wika mo." Kaya napaka-humble ng ating mahal na ina. Kaya sinabi niya kasi sa kanyang sarili na siya ay alipin ng Panginoon. At ganoon din naman siya ang modelo ng isang alagad na masunurin sa pinag-uutos ng Panginoon. Kasi ang sinabi niya, maganap nawa ayon sa wika mo. Kaya dito pinapatunayan lamang na napakahalaga ng ating mahal na ina. Bukod sa meron siyang biological relationship sa ating Panginoon, isa rin siyang huwaran sa pagiging tunay na alagad at masunurin sa salita ng Diyos.
Paano ba natin mai-apply ito sa ating buhay, itong mensahe ng ating Panginoon sa ating napakinggan na mabuting balita sa araw na ito? Sa tingin ko ay mahalaga din ang ating biological relationship sa ating mga magulang. Pero at dapat nating sundin yon at dapat nating igalang sila. Nandiyan din yan sa 10 Commandments na may kalakip na pangako, honor your father and your mother. At kapag ginawa mo yon ay magkakaroon ka ng mahabang buhay. Pero ang mas mahalaga ay ang ating spiritual relationship sa ating Diyos. Ito yung mas mahalaga maliban doon sa biological relationship natin sa ating mga magulang. Magkaroon tayo ng spiritual relationship sa ating Diyos kasi yun ang magiging huling hantungan natin, ang makakasama natin ang ating Panginoong Diyos sa huling araw. Pagsumikapan natin na mag-alab ang ating pagmamahal sa Kanya, nawa lagi tayong manalangin, lagi natin siyang isipin sa ating pang-araw-araw na buhay kahit saan man tayo magpunta. Huwag natin kakalimutan ang ating Panginoon kasi hindi lamang siya gabay, kundi siya ay nananahan sa ating sarili, sa ating puso. At kapag lagi nating iniisip siya, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya at hindi tayo mapapariwara, hindi tayo sunod-sunuran kung ano ang ibinibigay ng mundong ito. Yung mga material o mga iba't ibang kamunduhan na pinapalaganap ng mga nasa mundo at wala pa sa ating Panginoon. Sa tingin ko ay yun ang pinakamahalagang mensahe sa atin ngayong araw na ito. At yun lagi ang ating isipin, ang ating Panginoong Diyos. Kahit sa anong relationship natin sa ating magulang, sa ating mga anak at sa ating mga asawa, lagi nating isipin na unahin ang pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. And the rest will follow. Susunod na lamang yun. Kasi kapag puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, meron tayong maibibigay na pag-ibig sa ibang tao. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo bukas. Amen.